Dito ako tuwan-tuwa. Napanood nyo na ba mga bossing yung video na kumakalat ngayon sa social media na si PRD at saka ito si Leila de Lima naghalikan? Nakita nyo na yung video na yun? Putya, tawa talaga ako ng tawa. Alam mo, isa lang ang na-realize ko doon. Sobrang delikado mga bossing yung AI. Ang galing nung pagkakagawa nung laplapan ni PRD tsaka ni Leila de Lima, talagang totoong totoo, no? Pucha, yan talagang, alam mo yun, yung facial reaction ni Leila de Lima tsaka ni PRD doon sa paghahalikan nila. Pucha, siguro pag napanood ni PRD yun, matatawa o masusuka na hindi maintindihan yun. Gusto ko talaga pag nagkita kami, gusto ko talagang itanong sa kanya kung anong reaction niya doon sa ano na yun. Pero dito, ang sinasabi nito ni Leila de Lima, dito makikita mo talaga na si Leila de Lima, itsura ni Leila de Lima, dito medyo parang meron siyang lihim na pagtingin talaga kay PRD. The more you hate, the more you love talaga. Parang pakit si de Lima kay PRD sa hearing. Tingnan natin, eto. Napansin niyo? Sabi na, saan yun, Boss Dada? Hindi nyo nakikita. Wala ba kayong mga Facebook? Inano ko na yun eh. Pinost ko na yun sa Facebook ko eh. Ma'am Kish, nakita mo yon? Nakita mo na ba yung AI na halika? Sige nga, hanapin ko yung AI na halika ng dalawa. Kayo talaga I-ano ko lang, i-check ko lang kung nasan na yun. Yung... Baka lang may pakita ko sa inyo. Ito ha. Ito ha. Ito. Para na makita niyo. Saan na ba? Nakita nyo. Nakita nyo yung pag tumibok ang puso. Ayun. Yun lang ipapakita ko kasi tawan-tawa talaga ako nung nakita ko yan, mga bossing. Sige na, diretso na natin to. Kanina po, napansin niyo, hindi nga niya po masabi yung pangalan ko. Ayaw niya pong kilalanin kung sino yung dating Commission on Human Rights Chairperson. Sabi daw, again, nung tinatanong, Tignan mo yung mukha ni PRD. Tignan mo yung butas ng ilong ni PRD. Yan yung classic eh. Yan talaga yung Tatak Duterte, yung ilong na yan. Yan ang Tatak Duterte. Ang sama nga naman kasi ng loob niya. Mantakin mo ha. Ganito kagaling mang-asar si PRD. Kaya kanyang i-trigger. Kaya kanyang i-trigger. Alam niya kung paano kanya i-trigger. Si Leila de Lima, alam niya kung paano i-trigger. Ano yun? Kasi nga si Leila de Lima nga, no? For a very long time, talagang dinivote niya na yung time niya hating PRD. Hating PRD. So feeling nito ni Leila de Lima talagang hindi siya makakalimutan ni PRD. Ganun ang dating. Tapos biglang sasabihin ni PRD na sino na nga pala yun, yung dating CHR CHR chairman, tsaka yung naging DOJ, naging senador pa nga yun, hindi ko alam ang pangalan. So parang sinasabi ni PRD na hindi naman siya importanteng tao. Tingnan mo kung gaano naging triggered itong si Madam Leila de Lima na sasabihin niyang hindi niya ako kilala. Sasabihin niyang ganito, ganyan. Samantalang nakita niyo noong nung zona niya, pinuntahan niya pa ako, nilapitan niya pa ako, so kilala niya talaga ako. Kilala niya talaga ako. Hindi pa pwedeng hindi niya ako kilala. Magkatabi pa kami dito. Makita mo, parang ito si Leila de Lima, naghahanap talaga siya ng aruga at pagmamahal galing kay PRD. Palagay ko, yung halikan na yun sa TikTok ba yan? Yung mga video ng AI na naghahalikan sila na hindi naman totoo. Palagay ko kinilig talaga dito si Leila de Lima. At saka meron yung isang beses na babatuhin ni PRRD ng Mike. Makikita mo talaga si Leila de Lima na yung mukha niya na parang gusto niyang yapusin si PRRD. Kaya ako medyo medyo nagtataka ako, Madam Leila ha. Ano ba talaga totoo? Galit ka ba kay PRD or gusto mo lang siyang tikman? dun sa mga punto ni Congresswoman Luistro, hindi niya kilala kung sino man yan, yung taga-CHR na yan.
Nagtataka po ako doon. He's lying when he said that he does not know Laila de Lima. How can he say Si PRRD. Nakita niyo yung mukha ni PRD, oh. Puta na, lakas mang asar, di ba? Ito talaga yung lolo mo na putsaya, wala ka namang ginagawa pero uurating ka niya. that he does not know Laila de Lima? Unang-una, yung DDS, yung hearing po namin, yung CHR inquiry sa Davao on the DDS killings, siya po, as then mayor, ang pinakauna na tinawag namin as resource person. Di ho ba? Pangalawa, naku, kayo, narinig niyo ho yun. Napakaraming mga okasyon, mga public pronouncements niya na ako ay tinitira niya. Uy, putsaya ina, PRD, ba't mo naman tinira? Saan ka niya tinitira? Saan ka tinitira ni PRD? Tinira ka niya patharap, patalikod, pahiga, patiwarek. Ano ba? Saan ba? Ano ba tinitira? Iba. Ano tinitira ba kasi yun? Tinitira na binabatikos. Wag naman kasi yung tinitira. Ang dami naman kasing salitang masasabi. Wag naman yung kakilakilabot kahindik-hindik na tinitira. Baka naman pwedeng binabatikos. Ako'y kanyang binabatikos. Ako'y kanyang niyuyurak-yurakan. Ako'y kanyang inaali-alipusta. Ako'y kanyang pinaratang-ratangan. Wag naman yung tinitira kasi hindi rin magandang pakinggan, Madam Leila, na tinitira-tira ka kasi alam mo yun, di ba? Meron kang mga frailties of a woman na si Ronnie Dayan, jowa mo, tapos si Jonel, binibigyan-bigyan mo na saging, di ba? Sa natawag mo pa ng Jonel, ganun, di ba? So, Madam Leila, meron kang reputasyon na may pagkamalantod ka. Ito umamin ka rin naman doon na frailties of a woman, kahit na si Ronnie Dayan may asawa, sinota mo pa rin. So inamin mo na talagang magsyota kayong dalawa. So meron kang kalibugan na hindi maintindihan. Medyo kumbaga sa gabi, ikaw yung hindi panglaing dahil Makati ka. Meron kang ganun. Tapos bigla ka magsasalita ng mga ganito na na tinitira ka. Pangit pakinggan, madam, yung tinitira ka. Maraming pwedeng words na gamitin. Diyan magaling ang abogado sa sa wordplay. Oo, wag yung tinitira-tira. Hindi po magandang pakinggan, Madam Leila, yung tinitira-tira ka ni PRD. Baka mamaya maniwala kami lahat na tinira ka talaga ni PRD or tinitira-tira ka ni PRD. Medyo delicate siya, mag-away pa sila ni Hanilet. O hindi ba? Baka magalit pa lalo sa kanya yung mga anak niya dahil po siya, ang dami nang chicks ni PRD, pati ikaw, tinitira-tira ka pa niya. Ako ay tinitira niya. Ako ay binabastos niya. Kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin, binabantaan din ako. You will rot in jail, Laila de Lima. And isa pang naalala ko, nakita niyo rin po. Puto na naman si Father, gumaganon pa. Hoy, Father, baka batak ka pa, baka nakaano ka pa, kupal ka, baka nakasinghot ka pa. Tangina ka, walang naniniwala sa'yo, pari ka na, bumabatak ka pa. Siguro yun. Noon pong first SONA, di ba? Linapitan niya ako. Kinamayan pa niya ako. So hindi niya ako kilala. Dr. Medialdea, nakilala ako, kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo. So he is lying. Maraming salamat po. Thank you. Masakit naman kasi noon, PRD. Masakit yung ginawa mo na parang syempre sa haba na ng pinagsamahan nyo ni Leila de Lima, sa tindi ng kanyang yung love-hate relationship nyo dalawa, biglang-biglang sasabihin mo na hindi mo siya kilala. Parang, alam mo, nangyari na kasi yan sa mga magjojowa Yung mga, parang, sino ba yun? Yung ex ko? Nakalimutan ko na yung pangalan nun Tapos biglang, hoy, alam mo ba, si Rantel Bonagan, hindi niya na alam yung pangalan mo. Ex daw niya na hindi niya na matandaan, taga-Antipolo daw. O hindi ba ikaw yun? Hindi niya na mabanggit pangalan. So ibig sabihin, ganun, nakalimutan ka na niya. Ang bilis mong kalimutan. Wala ka pala O di ba? Kaya ganun, gigil na gigil etong si Leila de Lima. Kasi nga, sa sobrang daming pagpapapansin na ginawa niya kay PRD,
hindi siya minahal ni PRD kahit minsan. Leila, pasensya na, pero kahit na tinitira-tira ka lang, baka talagang pang tinitira-tira ka lang. Baka hindi ka pang seryosohan. Pasensya ka na ha. O medyo maselan kasi si PRD. Kaya ayan, din natawa lang talaga ako dito. Hindi makikita mo talaga dito na si Leila de Lima. Mukhang talagang may matinding tama kay PRD. O ako, inuulit ko lang naman yung mga sinasabi mo, tinitira-tira ha. O tsaka totoo naman yung yung babaeng gabi ka. O kasi 'di ba, yung Ronnie Daya may asawa yun pero naging kayo pa rin dalawa. So, tsaka kumalat naman talaga yon yung ka daw. Kung merong Atchay Killer, si Randel Bonaga ng Atchay Killer, meron daw driver sweet lover killer na ang pangalan daw ay si Madam Saba. Sabi nila, hindi ako may sabi noon. But anyways, tapusin na natin yung karimarimarim na paglalahad ni Madam Leila de Lima. Ayan, at magtungo naman tayo doon sa isang balita. Ayan, so ito yung sinabi ni PRD dito kay Luis Tro ba to? Luis Tre? Ano ba to? Sino ba tong congresswoman na ito na sabi nga ni Attorney Topacio, kapag itong babaeng ito ay natalinuhan ka or matatalinuhan ka daw sa babaeng ito kung tanga ka. Pero kung kaming mga abogado, walang katali-talino to. Yung mga pinagsasabi niya na yan, yung mga feeling niyang inamin ni PRD, will not stand in court. Alam ng mga abogado yan. And sa lahat pa ng abogado, si PRD, mas alam niya yan. Kaya feeling talaga nitong alin na to, si PRRD ay nasukol niya. Well, let us just wait. If you can file a case against PRD regarding his pronouncements, itong kanyang mga pag-amin, and let's see if it will stand in court. Or siguro mag-start muna tayo dun sa let's see if magsasampa ka ng demanda sa kanya. Whether it will stand in court or not, will depend on when you are going to file cases against PRD. Pero ito ang masasabi ni PRD sa mga aligasyong ipinupukol sa kanya ng mga chismosa sa Kamara. President, in the past hearing of Quadcom, may 30 Chinese drug lords na napatay sa Davao Penal Colony. Are you willing to take accountability and responsibility also for this? Wala na ako niyan, ma'am. Nandito na ako sa Manila. So, you are saying no. Oh, well, kung gusto mo isali yan, idagdag mo na, okay lang. How about the death of General Barayuga, the PSCSO Secretary? Are you willing to take full legal responsibility for this? I do not kill generals. The death of Mayor Aldong Parohinog and the 15 others in Assam City. Are you taking full responsibility of this? Hindi ako nagpatay ng mga mayor, ma'am. The death of Mayor Espinosa of Albuera Leyte. Are you taking full responsibility on this? Hindi ko, ma'am. That's my birthplace. The death of Tony Halili in Tanawan City. Malayo yan siya sa akin, ma'am. The death of Mayor Perez of Los Baños. Nakita nyo kung gaano ka tinik si PRD rito? Nakita nyo, di ba? Dito mo palang malalaman na ito kasi si Luis Tre, yung ginagawa niya na ganyan, feeling niya nasa korte siya. Di ba? Feeling niya nakakapuntos siya. Pero ang hindi niya alam, pinaglalaruan lang siya ni Duterte rito. Look at how Duterte answers her question. No respect whatsoever. No respect at all. Wala. You are a nobody congresswoman being voted by a handful of people asking me these questions. I was a fiscal, a mayor, a congressman, and the president. Who you? Yes. Lalo na. Ibalik ko po dun sa una niyong sinabi. If you are denying all this,
Alin po yung tinutukoy nyo when you said you are taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal? Anong kinalaman ng Barayuga sa war on drugs? Yung Barayuga, di ba, PCSO problema, no? Bakit mo sinama yung Barayuga? Di ba? Hindi naman yun biktima ng war on drugs. Ewan ko dito kay Luistro na to. Luistro? Diyos ko po, tali-talinuhan. Yes. Kasi order ko kasi yung that was my Ano ba kasi hindi nyo maintindihan na I take full legal responsibility? Now, if you cannot, if according to Chis Escudero, they cannot operationalize it, hindi nila alam how to act on it, mas lalong wala kang alam, madam. Because again, you are a nobody congresswoman being voted by a handful of people. So, wala kang kumbaga silbi. Hindi ka kilala ng tao. So, walang kwenta yung opinion mo. i-campaign against drug. Na yung, alam mo, maraming istasyon, maraming pulis. Kung nagkaletse-letse doon, hindi ka maghugas ng kamay. Dapat sabihin mo, Naiintindihan nyo ba yun? Kasi mga dilawan kasi to na, di ba binigyan ko na kayo ng analogy dyan na yung anak mo nagkamali sa buhay, you blame yourself doon. So katulad dyan si Marcos Sr., yung dami nung namatay sa sa martial law. Are you taking full responsibility of it? Di ba? Yun ang kaibahan ni Marcos Sr. at kay PRD. Si PRD is man enough na lahat ng pangit na nangyari sa kanyang administrasyon, inaako niya, tapos yung mga magagandang nagawa niya sa administrasyon, he's not celebrating it. Bakit? Kasi trabaho mo yun. Responsibilidad mo yun na magtrabaho ka para sa Pilipinas. So, kung napaganda ko ang Pilipinas, should I magiging katulad ba ako ni Bongbong na pag may nagawa akong maganda, ipagyayabang ko? Hindi. Trabaho ko yun in the first place. Yung pulis, kailangan ko ba yung pulis bigyan ng reward? Trabaho nila yan. So, yun ang kagandahan kay PRD na inaako niya yung mga hindi magagandang nangyari. Pero yung magagandang nangyari, inaano niya. Parang, it's just letting go of it. May nagawa ka ba maganda, PRD? Marami ka bang nagawa sa Pilipinas? Do you think successful ka? I'm not the one who should answer it. Di ba ganun siya? So, yun ang kagandahan. Ito hindi maintindihan ng mga dilawan tanga at ng mga loyalista. Hindi talaga nila magets yung ibig sabihin ni PRD na I take full responsibility of what happened. Kasi ganun talaga ang presidente. Ibig sabihin kung ganun kang presidente, you're taking accountability. Yung tanginang hirap magpaliwanag sa mga tanga talaga. akin dyan kasi of course nagkamali. Ilang beses sinabi ni PRD yan, I take full responsibility, both legal and illegal. Di ba? Yan ang sinasabi niya. Ilang beses siyang inulit yan sa Congress? Baka hindi lang 10, baka mga 20 beses niyang inulit yan Sana ako bilang committee chairman, yun na yung pinaliwanag ko sa mga congressman, na madam, natanong na kasi yan Na-elaborate na rin natin yan. So yan na naman yung tanong natin. So ano ba gusto natin palabasin dito? Sila. Now, if there is an appropriate action na gusto ninyong ilabas, then file the case in court. Wala namang pigil. Matagal na yan yung sabi extrajudicial killing. I am challenging anybody or everybody who makes the accusation, whether it is really true or not, maybe true, file the case in court
because may korte tayo. And even if I will admit na totoo yan, you have to go to court because I will make the admission there again. See, na-frustrate na din si PRD kasi nga sobrang stupido nitong mga nagtatanong sa kanya dyan sa Kongreso. Sinasabi nga dito ni PRD na mag-file na lang kayo ng kaso para matapos na to. Because yung paulit-ulit nyo tanong sa akin tungkol dun and paulit-ulit kong pagsabi na I take full legal responsibility or I'll take full responsibility dun sa mga nangyari nung panahon ko. Kung hindi nyo kasi maiintindihan yan or ayaw nyong intindihin, hindi nyo yan maiintindihan. Tama, mali. Are Ay, you Alexa saying, G. Mr. President, that when you go to court, you're willing to admit also your accountability for all the deaths during the war on drugs? Tanga talaga tong punyetan to, no? Tanginang bobo. Luis Tre, sabi nga ni PRD, kung may problema ka, file cases. Ang tanong mo, so you will admit also there, you want to know? File cases. Luis Tre, putang ina, ba't ba ang tanga mo? Hindi ka na nga maganda, tanga ka pa. Inang ina niyan. Pangit ka na, tanga ka pa. File a case in court and I will fight it. Para lang sumaya ka, I will admit it there. Ano ang i-admit ko doon? Utangin na mo, file a case nga, file cases against me na nga for you to know and for you to find out, for me to know and for you to find out. Pagod na si PRD, pinatagal-tagal nyo ng ganito. Tanginang hihina ng mga comprehension ninyo. Ay, of course, may abogado man ako, ma'am. Kung ano sabihin ng abogado ko, sunod ako. I hope that everything that you said before the Quad can be reduced in writing so that truly we can believe that you're taking full legal responsibility. Tanginang dahil mong sinabi na nga niya eh. Pag sinabi niya, ayaw mo pa rin. Pag hindi niya sinabi, tatanungin mo pa rin. Tingnan tong babae na to. Ewan ko kung anong kinakain nito. Kamote yata kinakain nito. Kaya ang laman ng utak nito, puro utot eh. The victims of war on drugs, both legal and illegal, because as lawyers, we believe that by extrajudicial confession, we have to put that in writing, Mr. President. Totoo yan, ma'am. I order the campaign against drugs. Hindi ako it's a policy of government or of the president. Hindi ako maghugas ng kamay. Di ba? Tangina, ang hirap nyong paliwanagan. Lahat na ng klaseng pagpapaliwanag ginawa na ni PRRD patungkol dito. Pero putang na yung mga utak ninyo, hindi natin alam kung may kalyo ba yan, meron bang ewan ko kung anong ano yan. Diyos mio, ito pakinggan na lang natin yung